kinakailangan ba talagang college level ang tatakbo sa barangay at SK election? Hello, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Biyernes, Pizza Gis ng Abril mga kapobre. So panibagong gabi, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, barangay at SK election na naman ang ating pag-uusapan ngayon mga kapobre. So marami pa tayong nababasa at nakikita sa mga post sa social media na dapat po maisama na sa qualification sa mga tatakbong barangay official na dapat po ay college level. So yan po ang ating mga nababasa mga kapobre. So yan ang ating pag-usapan ngayong gabi mga kapobre. So dito sa amin mga kapobre sa probinsya, dito po sa Southern Leyte ay marami pong mga barangay na nandoon sa mga liblib na lugar o sa mga parting bukid na. So doon po mayroon naman pong mga college level doon, pero hindi po nandoon lang sa barangay. Kung hindi, sila po ay nagtatrabaho at nandoon sa mga malalayong lugar para makapaghanap ng trabaho. Dahil po sa mga barangay na bukid ay maliit po ang honorarium ng mga barangay official. Kaya hindi po applicable doon sa mga bukid na parte na barangay. Dahil napakaliit po ng honorarium, naglalaro lang sa 5,000 to 7,000 yung mga maliliit na barangay dito sa amin. Dito nga sa aming barangay, medyo nandito kami sa malapit sa sentro ng aming lungsod at mayroon kaming mahigit 1,000 na butante. Ang honorarium lang po dito ay 10,000. So how much more doon sa maliliit na barangay na mayroon lang mga 300 to 500 voters. Alam naman natin na ang honorarium po sa barangay ay yung IRA, Internal Revenue Allotment po ang binabasihan. So kung maliit lang ang share sa isang barangay ay malamang maliit din ang kanilang honorarium. Tsaka doon sa malalayong barangay na sa bukid na parte ay wala pong mga nagninegosyo doon na malalaking mga kumpanya, kaya maliit lang po ang kanilang mga income doon. Di katulad sa mga malalaking barangay na lalo na doon sa sentro mismo ay nandoon yung mga tindahan, mga malalaking tindahan, at napakalaking bagay yun sa income ng isang barangay. Kaya para sa akin po ay hindi po kailangan na college level ang isang barangay official. Mas maganda sana kung college level, dahil alam naman natin lalo na mga barangay kagawad ay sila po ang gagawa ng mga ordinansa, mga resolusyon at mga panukala para sa barangay. Kung medyo hindi naman nag-aaral yung barangay official, so mahirapan yan kagawa ng mga ordinansa. Unlike kung college level ka, mas madali lang sa'yo dahil alam mo kung paano gagawa. Pero kahit hindi masyadong may grado yung barangay official, ay magkakaroon naman ng training yun sa pagkatapos ng halalan, pagkatapos ng
manumpa ang isang barangay official ay magkakandak ang DILG na tinatawag na BINIO. Magkakandak ng seminar or training ang DILG na tinatawag na BNEO. BNEO. So doon napapaloob yung mga dapat gawin, duties and function ng isang barangay official. So malaking tulong din yan para sa mga barangay official. So yung sinasabi na dapat college level ang mga barangay official, pwede yun sa mga malalaking mga barangay at mga barangay na nandoon mismo malapit sa sentro ng isang syudad o isang lungsod. Pero yung mga liblib na lugar, yung maliliit na barangay, ay hindi applicable yan kasi hindi naman susugal yung mga college level or mga college graduate sa honorarium lang ng barangay. Kaya yung karamihan na mga barangay official sa mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, sa bukid na mga part, ay karamihan hindi po nakapag-college or hindi nakapagtapos ng college. Karamihan ay elementary graduate or high school. Pero okay na yon kasi mayroon namang training ang DILG. At hindi naman po uso dito, lalo na sa mga malalayo sa bukid na part na barangay, hindi po uso yung college level. Ang uso doon kung sino ang may malaking pamilya, yun ang kanilang pinapatakbo. Yun ang mananalo kasi sa pamilya pa lang marami na sila. Kaya kahit walang pinag-aralan, basta marami kayong botante, ay mananalo yun. So again, para sa akin ay hindi na po applicable yung college level. Ang importante, magsiservisyo lang sa barangay ng taos puso at kailangan marunong makihalubilo, marunong makisalamuha sa kanya mga kabarangay. So yan po ang aking masasabi tungkol doon sa mga nagsasabi na dapat isama na sa qualification yung college level kung tatakbo man sa barangay, kagawad man or barangay chairman. So yan lang muna ang ating talakayan ngayon mga kapobre. So bye bye, this is your Cap John Official. God bless us all.